Isang hamak na basahan. Ganyan itinuring si Angela sa loob ng sarili niyang mall. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis sa isang malamig na mansyon, isang malakas na sampal ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Habang tumatawa ang malupit na manager, tanging luha ang naging sagot ng Reynang nagkunwaring pulubi. Ngunit hanggang kailan siya mananatiling tahimik? Sino ang maniniwala sa isang babaeng mukhang basurero sa harap ng makapangyarihang asawa? Hindi para sa mga tulad mong hampas lupa ang lugar na ito. Kaya umalis ka, bago ko pa ipakaladkad ang marumi mong katawan palabas ng mall na ito. Ang boses na yon ni Elena ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa hangin, sapat na upang mapatigil ang bawat mamimili sa loob ng marangyang flagship store ng Empire ni Marco. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang yumanig sa katahimikan ng buong palapag. Hindi yon nagmula sa anumang makina, kundi ang laman sa lamang nagtagpo ng may kasamang matinding puot. Napalingon ang ulo ni Angela sa lakas ng impact at bago pa niya namalayan, ang malamig at makinis na sahig na yari sa mamahaling marmol ang sumalubong sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Angela ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib at ang lasa ng sariling dugo na nagsimulang dumaloy mula sa pumutok niyang labi. Ang paningin niya ay bahagyang lumabo, hindi dahil sa sakit ng pagkakahulog, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ipinid sa loob ng kanyang mga mata. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang simpleng clip sa buhok na yari sa plastik. Isang murang bagay na binili niya mula sa labas upang ipaalala sa kanyang sarili ang payak na kaligayahan ng kanyang kabataan. Ngunit sa paningin ni Elena, ang bagay na yon ay tila isang ebidensya ng isang krimen. Ang kakapal ng mukha ng mga katulad nyo, akala nyo ba ay hindi ko napapansin ang paaligid-aligid mo rito sa flagship store? Muling bulyaw ni Elena habang ang kanyang matutulis na sapatos ay lumilikha ng mabibigat at mapang-aping hakbang patungo sa kinaroroonan ni Angela. Ang tunog ng bawat hakbang nito ay tila pagpukpok ng bakal sa matitigas na bato. Bawat isa ay nagpaparamdam ng mas matinding panganib. Look at yourself in the mirror, woman. Ang dumi ng suot mo, ang baho ng presensya mo. Tapos maglalakas loob kang hawakan ang mga luxury items namin. You are just a piece of trash that accidentally rolled inside a palace. Dahan-dahang itinuod ni Angela ang kanyang mga palad sa sahig upang bumangon. Ngunit bago pa siya makatayo ng tuwid, marahas na itinuon ni Elena ang dulo ng kanyang matulis na takong sa likod ng palad ng babae. Ang bigat ng katawan ng manager ay nakatuon sa isang maliit na punto, sapat na upang mapangiwi sa matinding hapdi si Angela. Walang tunog ng pagdaing ang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang paghigpit ng kanyang panga at ang panginginig ng kanyang balikat ang nagpakita ng kanyang tinitiis na pighati. Ito ang negosyong binuo ni Marco ng may pagmamahal at paghihirap, ang imperyong itinuring niyang tahanan. Ngunit sa sandaling ito, ang tahanang iyon ay tila naging isang malupit na bilangguan. Naisip ni Angela ang kanyang asawa, ang lalaking marahil ay kasalukuyang nakaupo sa isang malamig na boardroom. Nagpapasya para sa kinabukasan ng libu-libong empleyado, habang ang sarili niyang asawa ay dinudusta at tinatrato na parang hayop sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Ang miya-miya ng tadhana ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang espiritu. Bakit hindi ka makapagsalita? Are you mute as well as being a thief? Pangungutya ni Elena habang ang kanyang mukha ay lumalapit sa mukha ni Angela, puno ng pagkasuklam. Alam mo, ang mga katulad mo ang sumisira sa image ng mall na ito. People like you shouldn't even be allowed to breathe the same air as the elite. Guards, bakit wala pa kayo rito? Dalhin ang basurang ito sa storage room. Siguraduhin niyong matututo siya bago natin siya i-turn over sa pulis.
Naramdaman ni Angela ang magaspang na kamay ng mga security guard na humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang itinatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang simpleng kamisa ay bahagyang napunit sa marahas na pagkakahila. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang kanyang paningin ay saglit na dumapo sa malaking digital screen sa San H ng mall kung saan ipinapakita ang mukha ni Marco sa isang panayam tungkol sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Ang ngiti ni Marco sa screen ay tila isang malayo at masakit na alaala. Habang kinakaladkad siya palayo sa kislap ng mga kristal na chandelier at patungo sa madilim at malamig na pasilyo ng likod ng gusali, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Angela. Bakit sa dami ng tao sa mundong ito, ang sarili pa niyang pangarap ang naging dahilan ng kanyang pagkadurog? At nasaan ang kanyang asawa nang ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng isang sampal? Ang pintuan ng madilim na storage room ay bumukas ng may mabigat na puwersa at sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Angela habang iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na tila nagbabadya ng isang mas malaking unos na paparating. Nanunuot ang lamig ng semento sa manipis na kasuotan ni Angela. Isang pakiramdam na tila humahalukay sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa loob ng madilim na storage room na amoy karton at alikabok, hindi ang takot sa dilim ang nagpapanginig sa kanyang mga kalamnan, kundi ang pamilyar na amoy ng kahirapan na tila muling sumasakal sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, at sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, tila dahan-dahang nagbabago ang paligid. Ang makinis na dingding ng mall ay napalitan ng mga tagpi-tagping yero ng tondo. Naalala niya ang kanyang ina, isang babaeng ang mga kamay ay laging amoy sabon at kalyado sa walang tigil na pagkusot ng mga damit ng mga taong hindi man lang marunong tumingin sa kanilang mga mata. Naalala ni Angela ang isang hapon noong siya ay bata pa nang sumama siya sa kanyang ina upang maghatid ng mga nilabhan sa isang mansyon. Doon, nakita niya kung paano pandirihan ng isang mayaman na ginang ang kanyang ina dahil lamang sa isang mantsa ng pawis sa damit nito. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina noon ay ang mismong sakit na nararamdaman niya ngayon sa ilalim ng kamay ni Elena. "Patawad, ma," bulong ni Angela sa gitna ng katahimikan. Ang boses niya ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. "Akala ko, kapag naging asawa na ako ng isang makapangyarihang tao, hindi ko na mararanasan ang ganitong klaseng paglapastangan. Pero mas masakit pala kapag ang mismong biyayang natanggap mo ang naglalayo sa'yo sa tunay mong pagkatao." Ang pagsasama nila ni Marco ay nagsimula sa isang pangarap, isang tila fairy tale na hinangaan ng buong bansa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mansyong itinayo ni Marco para sa kanya ay naging isang gintong hawla. Marco loved her, he truly did. But he loved her as a masterpiece to be displayed, not as a woman who had scars and a soul that yearned for the streets she came from. Binigyan siya nito ng mga mamahaling alahas, ngunit hindi ang oras at pakikinig na kailangan niya upang gamutin ang kanyang lumalalang kalungkutan. Ang pagpapanggap niya ngayong araw ay hindi lamang para sa trabaho. Isa itong desperadong sigaw ng kanyang puso na muling maramdaman ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang makita kung totoo pa rin ba ang kabutihang pinaniniwalaan niya sa kabila ng kinang ng ginto. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang humuni si Angela. Ang himig ay malungkot at mabagal, isang oyayi na laging kinakanta ng kanyang ina tuwing sila ay matutulog nang walang laman ang tiyan. Ang tunog ng kanyang paghuni ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na silid, isang maliit na liwanag sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Biglang nagkaroon ng bahagyang paggalaw sa siwang ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang manipis na linya sa sahig.
Isang batang empleyado, marahil ay nasa maagang 20, ang sumilip sa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at matinding hoyloy. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Elena, ngunit ang takot na mawalan ng trabaho ay naging mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali, isang tahimik na paghingi ng tawad at isang tahimik na pagtanggap ng pighati bago mabilis na nagsara ang siwang ng marinig ang paparating na mabibigat na hakbang. Ang tunog ng susi na pinihit sa trangka ay muling bumasag sa katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag na nakasisilaw, kasabay ng anino ni Elena na tila isang dambuhalang ibon na handang manila. May hawak siyang isang piraso ng papel at isang pluma. "You look pathetic, crying in the dark," bungad ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng nakamamatay na tamis. "Let's end this drama, shall we? Pirahan mo itong confession paper na ito. Aminin mong pumasok ka rito para magnakaw at tanggapin mong nararapat sa iyo ang bawat sampal na nakuha mo. Gawin mo ito at baka sakaling hindi ko na ituloy ang demanda laban sa iyo. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na lulubugin ng araw na ito." Tumingala si Angela. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang lalim na hindi kayang abutin ni Elena. Ang papel na nakalahad sa kanyang harapan ay hindi lamang isang pag-amin, kundi isang hatol sa kanyang dangal. "Alam mo ba kung gaano kami kalapit ni Mrs. Angela Valderrama? She is a woman of class and elegance, things that you will never understand, even if you live for 100 years. Isang nakakainsultong halakhak ang pumuno sa apat na sulok ng madilim na silid, isang tunog na tila kayod ng kalawang sa pandinig ni Angela. Nakatayo si Elena sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nasa baywang, habang ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Hindi alam ng manager na ang babaeng duguan ang labi, at nasa paanan niya ngayon ay ang mismong reynang ipinagmamalaki niyang kaibigan. "Mrs. Valderrama and we speak the same language. Alam niya kung gaano ako kahigpit sa pagpapatakbo ng store na ito dahil pareho kaming ayaw sa mga taong dugyot at walang silbi." Pagpapatuloy ni Elena habang nilalaro ang dulo ng kanyang mamahaling ballpen. "Kaya kung iniisip mong maaawa ako sa iyo, nagkakamali ka. In fact, pinoprotektahan ko lang ang dangal ng pamilya Valderrama sa pagligpit sa mga katulad mo." Sa kabila ng hapdi sa kanyang pisngi, isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Angela. Napagtanto niya kung gaano kalala ang cancer na namumugad sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Marco ay mga lobong nagtatago sa balat ng tupa, mga taong ginagamit ang kanilang pangalan upang mang-api ng mga maliliit. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok si Mia, ang batang empleyadong nakasaksi sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may dala siyang isang folder. "Ma'am Elena, eto na po yung inventory report na hinihingi niyo," mahinang sabi ng dalaga. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na natatakot mabasag. "Ang bagal mo. Just like this thief here, you are becoming useless, Mia," singhal ni Elena. Marahas niyang hinablot ang folder mula sa kamay ng bata, naging sanhi upang magkalat ang ilang piraso ng papel sa sahig. "Pulutin mo iyan. At pagkatapos, siguraduhin mong malilinis ang sahig na ito. Ayaw kong may maiwang bakas ng dumi mula sa babaeng yan." Pinanood ni Angela kung paano yumuko si Mia. Ang mga luha nito ay dahan-dahang pumatak sa malamig na semento habang pinupulot ang mga papel. Sa bawat hikbi ng bata, tila may isang bahagi ng puso ni Angela ang nadudurog. Ito ang bunga ng sistema na hindi niya nabigyan ng pansin, ang takot na naging pundasyon ng kanilang serbisyo. Muling hinarap ni Elena si Angela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng kasamaan. "Ayaw mo talagang pumirma, ha? Akala mo ba ay wala akong paraan para mabulok ka sa kulungan?
Dahan-dahang dinukot ni Elena ang isang maliit na pelus na kahon mula sa bulsa ng kanyang suot na blazer. Nang buksan niya ito, ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tumama sa isang kumikinang na hiyas. Ito ang The Queen's Heart, isang napakagandang kwintas na yari sa puting ginto at may pambihirang diamante sa gitna. Ito ang obra maestrang idinisenyo ni Angela para sa anibersaryo ng kanilang kumpanya. Ito ang ebidensya na kailangan ko, bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng mapanganib na kagalakan. Nahanap namin ito sa loob ng lumang bag mo. Kahit itanggi mo pa, sino ang maniniwala sa isang basahan na katulad mo laban sa isang respetadong manager na tulad ko? Paglabas natin sa silid na ito, hindi lang sampal ang matatanggap mo, kundi ang habambuhay na kahihiyan bilang isang magnanakaw. Itinaas ni Elena ang kwintas. Hinahayaan ang diamante na sumayaw sa harap ng mga mata ni Angela. Ang bawat kislap nito ay tila isang pangungutya sa lahat ng sakripisyong ibinigay ni Angela para sa kumpanyang ito. Ang kwintas na dapat ay simbolo ng pag-ibig at katapatan ay ginagamit na ngayon bilang sandata upang paslangin ang kanyang dangal. Ngayon, sabihin mo sa akin, panunukso ni Elena habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang hiyas. Handa ka na bang tanggapin ang kapalaran mo? O hihintayin mo pang ang asawa ko mismo ang tumawag sa mga pulis para kaladkarin ka? Tumingin si Angela sa kwintas, pagkatapos ay sa mukha ni Elena. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila isang bagyong nagtitipon ng lakas bago ang huling paghampas. Naiwan si Angela sa gitna ng nagngangalit na katahimikan, isang katahimikang tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao, habang ang tanging tanglaw ay ang manipis na sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakamali, ng bawat pagkakataong pinili niyang manahimik sa loob ng kanyang gintong hawla. Dahan-dahan, ang pagpihit ng trangka ay muling bumasag sa hangin. Ang pintuan ay marahang bumukas, hindi katulad ng marahas na pagbalibag ni Elena kanina. Isang matandang babae na may suot na kupas na asul na uniforme ang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at halos hindi lumilikha ng tunog sa sahig. Siya si Lola Rosa, ang janitress na ilang dekada na ring saksi sa mga lihim ng gusaling ito. May dala siyang isang basong plastik ng tubig at isang maliit, balot na tinapay. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng habag na matagal nang hindi nararamdaman ni Angela mula sa ibang tao. "Neng, uminom ka muna." Mahinang pakiusap ng matanda. Ang boses niya ay tila isang banayad na haplos sa nagdurugong kaluluwa ni Angela. "Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan kong itago mula sa pantry. Baka manghina ang katawan mo." Inabot ni Angela ang baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sumasagi sa mga kamay ni Lola Rosa. Ang mga palad ng matanda ay magaspang, puno ng mga kalyong dala ng mahabang panahon ng pagkayod. Ngunit ang init na nagmumula rito ay mas totoo at mas nakagagamot kaysa sa anumang mamahaling gamot sa kanilang mansyon. Ito ang golden moment na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Angela. Isang ugnayan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng hirap at pang-aapi. "Salamat po, Lola," bulong ni Angela matapos ang isang matagal na paglagok ng tubig. "Bakit niyo po ito ginagawa? Maari kayong mapahamak kapag nalaman ni Elena." Umupo ang matanda sa isang tabi. Ang kanyang likod ay bahagyang kubana dahil sa bigat ng mga taon. "Alam mo, Neng, marami na akong nakitang tulad mo na pumasok dito. Ang iba ay napagbintangan. Ang iba ay minaltrato dahil lang sa hitsura nila. Hindi ko na kayang sikmurain na tumingin na lang sa malayo habang may isang taong dinudurog ang kapwa niya." Huminga ng malalim si Lola Rosa. Ang kanyang paningin
ay nakatuon sa isang hindi nakikitang dako. May anak din akong kasing edad mo. Nagtatrabaho siya sa malayo para tustusan ang gamot ko. Tuwing nakikita kitang sinasaktan, naiisip ko, paano kung ang anak ko ang nasa kalagayan mo? Ang dangal ng isang tao, Neng, ay hindi nakukuha sa kinang ng brilyante. Nakukuha ito sa kung paano mo kayang tumindig kahit tinatapak-tapakan ka na. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga salita ng matanda ay tila isang salamin na nagpakita sa kanya ng kanyang sariling kahinaan. Siya, na may lahat ng kapangyarihan sa mundo, ay nagawang magtago sa likod ng maskara, habang ang mga taong tulad ni Lola Rosa ang tunay na lumalaban sa bawat araw. Lola, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Angela. Ang kanyang tinig ay muling nagkaroon ng di matitinag na determinasyon. Hindi po mananatiling ganito ang lahat. Pangako ko po yan sa inyo. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang naputol. Ang tunog ng mabilis at matitigas na hakbang ng mga sapatos na detakong ay muling dinala ng hangin mula sa labas. Ang pinto ay marahas na bumukas, tumama sa dingding ng walang pasintabi. At ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malupit na pagsabog sa kanilang paningin. Nakatayo doon si Elena. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakatingin sa basong plastik na hawak pa rin ni Angela. I knew it. Sabi ko na nga ba at may traitor dito? Sigaw ni Elena. Ang kanyang daliri ay nakaturo nang may panginginig sa mukha ni Lola Rosa. Rosa, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mong pakikipagsabwatan sa magnanakaw na ito? Ang lakas ng loob mong gamitin ang mga gamit ng kumpanya para sa isang kriminal. Ma'am Elena, kailangan lang po niya ng tubig. Pagsusumamo ng matanda. Ngunit hindi pa siya natatapos, ay marahas na hinablot ni Elena ang baso at itinapon ito sa sahig. Hinahayaang ang natitirang tubig ay kumalat na parang mga luhang nawalan ng kabuluhan. Wala akong pakialam. You are fired, Rosa. Ngayon din, iimpake mo ang mga gamit mo at lumayas ka rito nang walang kahit isang sentimo ng separation pay. At ikaw, lumingon siya kay Angela nang may nakamamatay na titig. Dahil sa ginawa niyo, hindi lang pulis ang tatawagan ko. Sisiguraduhin kong pati ang pamilya ng matandang ito ay madadamay sa kasong isasampa ko sa inyo. Nanigas ang buong katawan ni Angela. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Lola Rosa ay naging isang apoy na nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Ang kawalang katarungan ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ngayon, pati ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan ay naging biktima na rin ng malupit na sistemang ito. Angela, nasaan ka? Bakit napakatahimik ng bahay? Ang malawak na salas ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang malaking kuweba ng yelo, kung saan ang bawat salita ni Marco ay bumabalik sa kanya bilang isang malamig na alingawngaw. Kararating lang niya mula sa isang mahabang business meeting. Pagod ang katawan at ang isipan ay puno ng mga numero. Ngunit ang kakaibang katahimikan ng kanilang tahanan ang nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Walang masarap na amoy ng hapunan, walang malambot na tugtog ng piano, at higit sa lahat, walang Angela na sasalubong sa kanya nang may matamis na ngiti. Naglakad siya patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila mabigat na pasanin. Binuksan niya ang pinto at tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ang bumati sa kanya. Malinis ang kama, tila hindi ito nagamit sa buong hapon. Lumapit si Marco sa vanity table ni Angela, kung saan naroon ang mga mamahaling pabango at alahas na ibinigay niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng isang sutlang robe na naiwan sa upuan. Ang tela ay tila may bakas pa ng bango ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang golden moment ng pagsisisi ay dumaan sa kanyang isipan. Napagtanto ni Marco na sa loob ng maraming buwan, ang tanging alam niyang ibigay kay Angela
ay mga material na bagay. Ibinili niya ito ng pinakamahal na mga gamit, ngunit hindi niya napansin na ang mga mata ng asawa ay dahan-dahang nawawalan ng kislap. Ang bawat tagumpay niya sa negosyo ay tila kapalit ng bawat sandaling dapat ay magkasama silang dalawa. Masyado ba kitang napabayaan, Angela? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Angela ng paulit-ulit. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator. Tinawagan niya ang mga security guards at ang driver. Ngunit ang lahat ay nagbigay ng parehong sagot. Hindi raw nila nakitang lumabas ng mansyon ang ginanggamit ang alinman sa mga sasakyan ng pamilya. Isang nakakabinging kaba ang nagsimulang lumamon sa kanyang dibdib. Hindi na nakapaghintay si Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang sariling sasakyan at mabilis na lumabas. Habang nagmamaneho sa gitna ng gabi, ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na pelikula ng mga alaala. Ang kanilang unang pagkikita sa isang payak na parke, ang pangako niyang hinding-hindi ito iiyak, at ang katotohanan sa loob ng kanyang imperyo. Tila nawawala ang babaeng pinakamahal niya. Dinala siya ng kanyang instinto patungo sa kanilang flagship store. Bilang may-ari, alam niyang may GPS tracker ang lahat ng official devices ng kumpanya na nakakabit sa mga key fob ng kanyang pamilya. Isang bagay na nakalimutan niyang ipaalam kay Angela para sa seguridad nito. Nang tingnan niya ang kanyang tracking app, ang signal ay nagtuturo sa mismong gitna ng kanilang mall. Mabilis na ipinarada ni Marco ang sasakyan sa VIP area ng parking lot. Ang paligid ay tahimik na dahil sarado na ang mall para sa mga mamimili, ngunit ang mga ilaw sa loob ay nananatiling bukas para sa mga maintenance at security. Habang naglalakad siya patungo sa entrance, isang kislap sa sahig sa pagitan ng dalawang malalaking kotse ang kumuha ng kanyang atensyon. Yumuko si Marco at dahan-dahang pinulot ang bagay na yon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang cellphone ni Angela. Ang casing nito ay bahagyang may gasgas at may bakas ng mantsa na tila tuyong luha o tubig. Ang aparato ay nakabukas pa at sa screen ay makikita ang huling tawag na sinubukan nitong gawin bago ito nahulog. Isang tawag sa kanyang numero na hindi niya nasagot kaninang madaling araw. Isang matinding panginginig ang bumalot sa mga kamay ni Marco. Ang cellphone na ito ay hindi lamang basta nahulog, tila may kaguluhang nangyari bago ito napunta sa sahig. Tumingala siya sa malaking gusali ng mall na tila isang dambuhalang halimaw sa ilalim ng gabi. Sa loob ng gusaling ito na itinayo niya bilang simbolo ng kanyang tagumpay, nasaan ang kanyang asawa? Bakit ang cellphone nito ay narito sa sahig ng parking lot habang ang lahat ng pintuan ay nakapinid? Ang pangamba sa kanyang puso ay naging isang matinding galit na nakatuon sa sarili at sa kung anumang panganib na kinakaharap ni Angela sa loob ng sarili nilang teritoryo. Ang bawat patak ng luha ni Angela na nahulog sa malamig na semento ay tila naging mitya ng isang apoy na matagal nang nananahimik sa loob ng kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan niya ang panginginig ni Lola Rosa sa takot, naramdaman ni Angela ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang pasyang hindi na mababali pa. Ang panahon ng pagtitiis at pagtatago sa likod ng maskara ng isang mahinang babae ay kailangang magwakas sa gabing ito. Tumayo kayo, Lola Rosa. Mahinahong sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong awtoridad na tila hindi nababagay sa kanyang gusot na anyo. Huwag kayong yuyuko sa harap ng isang taong walang alam, kundi ang mang-apak ng dangal ng iba. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkasuklam. Wow, look at you! Akala mo ba ay nasa pelikula ka? Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa dangal habang ikaw ay isang basurang magnanakaw. Marahas na hinablot ni Elena ang braso ni Angela
upang kaladkarin ito palabas ng silid. Gusto mong makita ng lahat ang tunay mong kulay? Fine! Ihaharap kita sa lahat ng employees na narito pa para maging babala ka sa lahat. Ngunit sa halip na magpumiglas, tumayo si Angela ng tuwid. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nakayok-kayok ay tila naging matibay na haligi. Tiningnan niya si Elena ng diretso sa mga mata, isang titig na sadyang malamig, matalas, at puno ng kaalamang hindi kayang arukin ng manager. Ito ang golden moment ng kanyang transformasyon. Ang biktima ay dahan-dahang naglalaho at ang tunay na nagmamay-ari ng imperyong ito ay nagsisimulang lumitaw. Elena, bago mo ako ilabas sa silid na ito, may gusto akong itanong sa'yo. Simula ni Angela, ang bawat salita ay binibigkas niya ng malinaw at may bigat. Ang Queen's Heart Necklace na sinasabi mong ninakaw ko, alam mo ba ang eksaktong bigat ng diamante nito? O ang uri ng gintong ginamit sa paggawa ng bawat kawit ng kwintas na yon? Natigilan si Elena. Ang kanyang pagkamuhi ay saglit na napalitan ng pagkalito. What are you talking about? Bakit ko sasabihin sa iyo ang mga details na yan? You are just a criminal. Hinihingi ko ang mga detalye dahil ayon sa Article 14 ng Store Operations Manual na ipinatupad ni Mr. Valderrama, ang bawat luxury item na nawawala ay dapat may kasamang verified inventory audit bago makapagsampa ng formal na reklamo. Patuloy ni Angela, ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa kasinungalingan ni Elena. At ang kwintas na yan ay mayroong laser-engraved serial number sa ilalim ng clasp na tanging yang designer at ang may-ari lamang ang nakakaalam. Handa ka bang ipakita sa akin ang numerong yon ngayon din? Ang mukha ni Elena ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng mukhang katulong ay makakapagsalita tungkol sa mga polisiya ng kumpanya at teknikal na detalye ng mga alahas. Paano mo? You're just bluffing. You're crazy. Hindi ako ang baliw, Elena. Ikaw ang mangmang, sabi ni Angela habang dahan-dahang humahakbang patungo sa manager. Nakalimutan mo yatang sa bawat sulok ng mall na ito, may mga matang hindi nakikita. At ang bawat sampal na ibinigay mo, ang bawat pang-aapi mo kay Lola Rosa, ay nakatala na sa isang lugar na hindi mo kayang burahin. Sa labas ng gusali, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang malalim na ugong ng mga makina ng maraming sasakyan ay nagsimulang marinig mula sa di kalayuan. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa tapat ng main entrance ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang mga anino ng malalaking SUV ay gumuhit sa mga salamin ng mall habang ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng nakasisilaw na kislap sa madilim na kalsada. Naramdaman ni Angela ang panginginig ng mga kamay ni Elena na nakahawak sa kanyang braso. Alam ng manager na ang mga sasakyang iyon ay hindi pag-aari ng mga ordinaryong tao. Ang hangin sa loob ng storage room ay tila naging mas mabigat, puno ng tensyon at kaba. The king has arrived, Elena. Bulong ni Angela. Ang kanyang labi ay dahan-dahang bumuo ng isang nangiting puno ng pait at katarungan. At sa pagkakataong ito, wala nang maskara ang makakapagligtas sa iyo. Ang bawat hakbang ni Marco sa makinis na sahig ng mall ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na lobby. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng bigat na tila nagpapatigil sa paghinga ng sino mang makakakita sa kanya. Ang kanyang mukha, na karaniwang mababanaagan ng talino at kontrol, ay kasalukuyang tila isang madilim na langit bago ang isang malakas na dilubyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kinang ng mga kristal na dekorasyon, kundi sa bawat sulok ng gusali, hinahanap ang tanging kayamanan na mas mahalaga kaysa sa buong imperyong kanyang binuo. Sa kabilang dako, ang kaba sa dibdib ni Elena ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil. Nang marinig niya ang pagbukas ng malalaking pintuan sa unahan, mabilis siyang lumabas mula sa pasilyo ng storage room,
Pilit na inaayos ang kanyang gusot na uniforme at ang kanyang pekeng ngiti. Sa kanyang isipan, ito na ang pagkakataon upang maging bayani sa paningin ng kanyang amo. Sir Marco, salamat po at dumating kayo. Ang boses ni Elena ay puno ng tamis na tila lason habang mabilis na lumalapit sa lalaki. Pasensya na po at naabala namin kayo ng ganitong oras, pero kailangan niyo pong malaman na may nahuli kaming isang mapanganib na magnanakaw. Isang babaeng nagpanggap na mahirap para makapasok at nakawin ang Queen's Heart Necklace. I am just doing my duty to protect your reputation, sir. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Marco ang manager. Ang kanyang mga hakbang ay hindi tumitigil. Patuloy na naglalakad patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang mahinang liwanag ng storage room. Ang bawat salita ni Elena ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang pandinig. Nasaan siya? Ang tanging tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malalim, malamig, at tila nanginginig sa isang emosyong hindi pa niya maipaliwanag. Nasa likod lang po, sir. Kasalukuyan po siyang kinakausap ng mga guards. Masyado po siyang matigas ang ulo. Ayaw aminin ng krimen kahit huli na siya sa akto. Patuloy ni Elena sa kanyang pagsisipsip. Hindi napapansin ang unti-unting pagdidilim ng mukha ng kanyang amo. Mabuti na lang po at maingat ang security natin. At iyong matandang janitress na si Rosa, balak ko na ring ipasibak dahil kinukonsinti ang kriminal na yon. Huminto si Marco sa tapat ng pintuan ng storage room. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa trangka. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka ang kanyang hinala ay maging katotohanan. Sa dahan-dahang pag-awang ng pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa loob ng silid. Inilalantad ang isang anyong hinding-hindi malilimutan ni Marco habang buhay. Doon, sa gitna ng mga lumang karton at alikabok, nakatayo si Angela. Ang kanyang buhok na karaniwang maayos ay nakalaylay at gulo-gulo. Ang kanyang pisngi ay may bakas ng isang pulang marka, isang malinaw na ebidensya ng isang malakas na sampal. Ang kanyang simpleng damit ay may punit at dumi, at ang kanyang mga paa ay hubad sa malamig na semento. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, puno ng isang uri ng pait na tumagos hanggang sa kaibuturan ng puso ni Marco. Ang mundo ni Marco ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang cellphone na hawak niya kanina ay halos mahulog sa kanyang kamay nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Ang bawat pangarap na binuo niya, ang bawat yaman na kanyang tinipon, ay tila nawala ng saysay sa harap ng imahe ng babaeng kanyang pinangako ang poprotektahan, ngunit siya mismong naging biktima sa loob ng kanyang sariling bakuran. Angela, ang pangalan ng kanyang asawa ay lumabas sa kanyang bibig bilang isang basag na bulong, isang tunog ng isang lalaking naramdaman ang sariling mundo na gumuho sa isang iglap. Napalingon si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkalito. Sir, bakit niyo po kilala ang basurang ito? Siya po ang magnanakaw na sinasabi ko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Elena, at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang puot na tila handang lamunin ang buong gusali. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit, hindi para kay Angela, kundi para sa kanyang sarili at sa babaeng nasa harap niya na naglakas loob na saktan ang kanyang reyna. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ng lahat ng naroon. Ang tanging maririnig ay ang mabagal at gumaralgal na paghinga ni Marco habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagdurugong labi ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila hinahati ng 1,000 kutsilyo, puot, para sa taong gumawa nito, at matinding pagkamuhi sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagkukulang.
Dahan-dahang humakbang si Marco patungo kay Angela. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Bawat galaw ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Nang marating niya ang tapat ng asawa, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ni Angela na may bakas ng sampal. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, bahagyang umiwas si Angela. Ang malamig at walang emosyong tingin ng asawa ay mas masakit pa para kay Marco kaysa sa anumang pisikal na sugat. Angela, asawa ko. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na kristal, puno ng pagsusumamo at pait. Sa likuran nila, ang tunog ng pagbagsak ng pelos na kahon na hawak ni Elena ay tila isang babala ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Ang Queen's Heart na kwintas ay gumulong sa maduming sahig. Ang diamante nito ay kumislap sa huling pagkakataon bago ito nabalot ng alikabok. Ang mukha ni Elena ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at tila nawalan ng kakayahang bumuo ng salita. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa matinding takot habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang kamalayan. Aasawa? Ang nauutal na bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hindi maaari. Siya ang magnanakaw. Mukha siyang basurero. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Elena. Ang pag-ibig at pag-aalala sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang mapanganib na kislap ng puot. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Ang babaeng tinawag mong basura, simula ni Marco, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila yayanig sa buong gusali. Ay ang babaeng nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot mo, ng bawat sentimong kinikita mo, at ng bawat hiningang nilalanghap mo sa loob ng kumpanyang ito. She is Angela Valderrama, ang reyna ng imperyong ito na pinaglingkuran mo ng may kasamaan. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Elena. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumadsad sa sahig. Ang kanyang marangyang uniforme ay nadikitan ng alikabok na kanina lamang ay kinasusuklaman niya. Patawad po. Hindi ko po alam. Akala mo? Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, sapat na upang manginig ang mga guards sa labas ng pinto. Dahil ba sa hitsura niya ay naniwala kang may karapatan kang tapakan ang kanyang dangal? Dahil ba mukha siyang mahirap ay malaya mo siyang sasaktan at pagbibintangan? Hinarap muli ni Marco si Angela. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Angela, please. Let's go home. Gagamutin natin ang mga sugat mo. Ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat luhang ibinuhos mo. Ngunit dahan-dahang inalis ni Angela ang kamay ni Marco na nakahawak sa kanyang braso. Tumayo siya ng tuwid, tila isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng kadiliman. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata, ang titig na puno ng mga taon ng nakatagong pighati. Huli na ang lahat para sa gamot, Marco, mahinahong sabi ni Angela. Ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol. Ang mga sugat sa balat ay hihilom, pero ang katotohanang nakita ko ngayong gabi ay hindi na mabubura ng anumang salita mo. Ang imperyong binuo mo ay hindi isang palasyo. Isa itong kulungan ng mga taong walang puso. Lumingon si Angela kay Lola Rosa na nakatayo sa isang sulok, nanginginig at hindi makapaniwala. Lumapit ang ginang sa matanda at hinawakan ang mga kamay nito nang may matinding pagmamahal. Huwag kayong matakot, Lola Rosa, bulong ni Angela. Saksi ang langit. Sa gabing ito, ang maskara ay tuluyan ng nahulog. At ang bawat taong nangapi sa inyo ay malalaman kung ano ang ibig sabihin ng tunay na katarungan. Sa labas ng storage room,
Ang mga empleyadong nagtipon-tipon ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng bahabahaging takot at paghanga. Ang balita ay tila apoy na kumalat sa buong mall. Ang basurang minaltrato ay ang kanilang reyna. At ang galit ng hari ay kasalukuyan pa lamang nagsisimulang magliyab. Nakaluhod si Elena sa malamig na marmol ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng mamahaling blazer ni Marco. Ang kanyang paghinga ay kapos at gumaralgal. Habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy, sumisira sa makapal at perpektong pagkaka-makeup ng kanyang mukha. Wala na ang mapagmataas na manager. Ang natitira na lamang ay isang babaeng hubad, ang katotohanan sa harap ng kapangyarihang binalak niyang gamitin para sa kasamaan. Ma'am Angela, Sir Marco, please, huwag niyo po akong ipakulong. Pagsusumamo ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng desperasyon. I was just doing my job. Akala ko talaga ay pinoprotektahan ko ang store. Please, I have a family to feed. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang po akong sirain. Tiningnan ni Angela ang babaeng nasa paanan niya. Walang bakas ng galit o pagnanais na makaganti sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakakalunod na lungkot. Elena, hindi ang pamilya mo ang sumisira sa iyo ngayon. Ang sarili mong pagtingin sa mga tao ang nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo. You used my husband's name to build a throne of fear, not a home of service. Dahan-dahang lumapit si Mia, ang batang empleyadong kanina pa nanginginig sa isang sulok. May hawak siyang isang asul na folder. Ang mga daliri niya ay maputla sa higpit ng pagkakahawak. Sir. Ang boses ni Mia ay tila isang marupok na sinulid. Hindi lang po ito ang unang pagkakataon. May mga records po ako rito. Mga inventory na binabago ni Ma'am Elena para ibulsa ang kita mula sa mga benta ng luxury items at ang mga pang-aabuso niya sa mga kagaya ni Lola Rosa. Lahat po yan ay itinala ko. Ang tunog ng pagbagsak ng folders sa sahig ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang mga papel na kumalat ay naglalaman ng mga ebidensyang matagal nang itinago ni Elena sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nanigas si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang mist of distrust na binuo niya sa loob ng kumpanya ay tuluyan ng napawi ng katotohanan. Hinarap ni Marco ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay tila isang matigas na bato. Tawagan ang legal department. I want a full audit of this branch immediately. At si Elena, siguraduhin niyo na hindi siya makakatakas. Sandali, Marco. Pigil ni Angela. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Elena at yumuko ng bahagya upang pantayan ang tingin ng manager. Huwag niyo siyang ipakulong. Sa ngayon, nagkaroon ng bulungan sa paligid. Maging si Marco ay napatingin sa kanyang asawa nang may pagtataka. Angela, sininghalan ka niya, sinampal ka niya, at sinubukan niyang sirain ang pangalan mo. She deserves the harshest punishment. Ang kulungan ay madaling takasan ng mga taong may pera at koneksyon. Marco, sabi ni Angela, ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa nanginginig na si Elena. Ang tunay na parusa ay ang maramdaman niya ang bawat hapdi na ibinigay niya sa iba. Elena, mula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng lisensya at posisyon. Ngunit, bibigyan kita ng pagkakataong bayaran ang utang na loob mo sa kumpanyang ito. Di isang golden moment ng katarungan ang namayani ng ibigay ni Angela ang huling pasya. Magtatrabaho ka bilang isang utility worker sa pinakamaliit at pinakamahirap na community center na pinatatakbo ng aming foundation sa Tondo. Doon, mararanasan mong maglinis ng sahig na hindi gawa sa marmol. Mararanasan mong tumingin sa mga mata ng mga taong tinawag mong basura habang pinaglilingkuran mo sila. Only then will you understand that dignity is not something you wear, it is something you earn.
Humagulgol si Elena, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang kanyang marangyang uniforme ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sa utos ni Marco, marahang inakay ng mga security guard si Elena palabas, hindi bilang isang kriminal na nakaposas, kundi bilang isang babaeng bagsakang dangal. Naiwan ang mag-asawa sa gitna ng malawak na mall. Lumapit si Marco kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Angela, please, can we talk now? I'm so sorry for everything. Tumingin si Angela sa paligid, sa mga empleyadong nakayuko, kay Lola Rosa na kasalukuyang inaalalayan ni Mia at sa kanyang asawang tila isang hari na nawalan ng kanyang reyna. Gusto kong umuwi, Marco, pero hindi sa mansyon. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan hindi ko kailangang magsuot ng maskara. Ngunit bago pa sila makahakbang, ang tahimik na gabi ay nabasag ng tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto sa labas at isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Angela nang may matinding takot. Isang boses na nagmula sa nakaraan na akala niya ay tapos na. Ate Angela! Ang tinig na yon ay tila isang malakas na hagupit ng hangin na nagpabaling sa atensyon ng lahat patungo sa main entrance ng mall. Isang lalaki ang patakbong pumasok. Ang kanyang mga damit ay may bahid ng grasa at pawis. Hapo ang kanyang paghinga habang pilit na iniiwasan ang mga security guard. Siya si Gabriel, ang bunsong kapatid ni Angela na matagal na niyang itinatago mula sa marangyang mundo ng mga balderrama upang protektahan ito mula sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Nang makita ni Gabriel ang anyo ng kanyang kapatid, ang gulugulong buhok, ang namamagang pisngi, at ang dumi sa suot nito, isang hikbi ng galit at pait ang kumawala sa kanyang dibdib. Anong ginawa nila sa iyo, ate? Sabi ko na nga ba, hindi ka dapat nanatili sa lugar na ito. Sabi nila, ligtas ka rito dahil asawa ka ng pinakamayamang tao. Pero bakit mukha kang basahang itinapon sa gilid ng kalsada? Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang konsensya. Hinarap niya ang bayaw, ngunit wala siyang mahanap na salitang maipantatapat sa katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Angela kay Gabriel, niyakap ang kapatid ng mahigpit, at sa balikat nito ay doon lamang siya nagpakawala ng mga luhang kanina pa niya pinipigil. I'm taking her home, Marco, matigas na sabi ni Gabriel habang masama ang tingin sa bilyonaryo. Hindi sa bahay mong parang museum, kundi sa tondo, kung saan kahit mahirap kami, walang nananakit sa kanya. No, Gabriel, please. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hayaan mo akong ayusin ito. Angela, please. Give me one night. One night to show you that I am still the man you loved before all this gold blinded me. Tumingin si Angela kay Marco at sa gitna ng kanyang pagod, nakita niya ang isang bahagi ng lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking walang takot na lumaban para sa kanya noong wala pa silang anuman. Marahang tumango si Angela kay Gabriel upang payapain ito bago lumingon kay Marco. Hindi sila bumalik sa mansyon. Dinala sila ni Marco sa isang maliit at tahimik na rest house sa tabi ng dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa mapang-aping kinang ng kanilang imperyo. Doon, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malungkot na huni ng mga kuliglig sa paligid. Sa loob ng silid, ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid. Naupo si Angela sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na dagat sa labas ng bintana. Pumasok si Marco na may dalang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Walang imik na lumuhod ang makapangyarihang bilyonaryo sa paanan ng kanyang asawa. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang mga paa ni Angela.
Ang makinis na balat nito ay may mga gasgas at dumi mula sa pagkakakaladkad sa kanya kanina. Sa bawat dampi ng basang tuwalya sa balat ni Angela, tila may isang bahagi ng pader sa pagitan nila ang dahan-dahang nagigiba. Ito ang golden moment ng kanilang muling pagkikita. Ang paghuhugas ni Marco sa mga paa ng kanyang asawa ay isang simbolo ng kanyang pagsusuko, ng kanyang paghingi ng tawad na hindi kayang bayaran ng salapi. "I forgot, Angela," bulong ni Marco habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang mga paa ng asawa. "Nakalimutan ko na ang reynang pinakasalan ko ay ang babaeng hindi natatakot sa putik. I built those walls to protect you, but I ended up imprisoning you. Ang bawat sampal na natanggap mo ngayong gabi ay sampal din sa akin dahil hinayaan kong maging ganoon kalupit ang mundong binuo ko para sa'yo." Hindi nakapagsalita si Angela, ngunit naramdaman ni Marco ang pagpatak ng mainit na luha sa kanyang balikat. Hinawakan ni Angela ang mga kamay ni Marco. Pinatitigil ito sa kanyang ginagawa. "Ang ginto, Marco. Hindi iyon ang nagpapasaya sa akin. Ang kailangan ko ay ang lalaking marunong makinig sa tibok ng puso ko. Hindi ang lalaking tanging tagumpay lamang ang nakikita." Dahan-dahang tumayo si Marco at naupo sa tabi ni Angela. Marahang iniyuko ni Angela ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ninanamnamang pamilyar na init at bango na matagal na niyang kinulilaan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Isa na itong yakap ng paghihilom. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang naglayag at naglakip. Isang tahimik na pangako na sa kabila ng pagkabasag, may pag-asa pa ring mabuo ang kanilang nasirang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang mapait na alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Angela. Isang lihim na hindi pa niya nasasabi kay Marco tungkol sa dahilan kung bakit siya talaga nagtungo sa store na yon ng mag-isa. Isang lihim na maaaring magpabago muli sa lahat. "Marco?" Mahinang simula ni Angela. Ang kanyang boses ay tila isang babala. "Hindi lang ako pumunta roon para mag-audit. May natanggap akong mensahe tungkol sa nakaraan mo bago tayo ikasal." Ang bawat salita ni Angela ay tila mga butil ng yelo na dahan-dahang dumarapo sa balat ni Marco, nagpapalamig sa mainit na sandali ng kanilang muling pagkakalapit. Ang katahimikan sa loob ng rest house ay muling naging mabigat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal nang nakakubli. Ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Angela sa flagship store ng gabing iyon ay hindi lamang upang mag-audit, kundi dahil sa isang sugat sa kanyang tiwala na nagsimulang mabulok bago pa man ang sampal ni Elena. "Anong mensahe, Angela?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay mapagmahal na humahaplos sa mga paa ng asawa, ay dahan-dahang nanghina at napako sa sahig. "Isang litrato, Marco." Simula ni Angela, ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa dilim ng dagat sa labas. "Isang litrato mo sa isang sementeryo, kasama ang isang babae at isang bata. Ang sabi sa mensahe, sila ang tunay mong pamilya na itinatago mo sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sabi nila, ang lahat ng yaman at oras na ibinibigay mo sa akin ay pambayad sala lamang para sa iyong pagkukulang sa kanila." Dahan-dahang humarap si Angela kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. "Noong gabing iyon, matapos kong matanggap ang litrato, tiningnan kita habang natutulog ka. Mukha kang napakapayapa, ngunit pakiramdam ko ay isang estranghero ang katabi ko. Kaya naisipan kong magpanggap. Gusto kong makita kung anong klaseng mundo ang binuo mo para sa akin at kung may puwang pa ba ang isang katulad ko sa katotohanan ng buhay mo." Isang malalim at gumaralgal na hininga ang pinakawalan ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak, tila ang bigat ng buong mundo ay nakadagan sa kanya. "Angela, hindi ko alam
na may nakakita sa akin doon. Pero mali ang iniisip mo. Ang babaeng yun. Siya ang byuda ni Roberto, ang dati kong business partner na namatay sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Iniligtas niya ang buhay ko sa isang sunog sa pabrika. At ang huli niyang hiling ay ang pangalagaan ko, ang kanyang mag-ina. Lumapit si Marco at hinawakan ang mga kamay ni Angela nang may matinding pagsusumamo. Itinago ko sila dahil may mga kaaway ako sa negosyo na maaari-aring gamitin sila laban sa akin. Suportado ko sila dahil sa utang na loob, hindi dahil sa pag-ibig. Ang tanging pamilya ko, ang tanging buhay ko, ay ikaw lang, Angela. Patawad kung ang pagiging lihim ko ay naging dahilan ng pagdududa mo. Ang golden moment ng pagpapatawad ay dahan-dahang namulaklak sa pagitan nila. Nakita ni Angela ang katapatan sa mga mata ni Marco. Isang katapatang hindi kayang pekein ng anumang ginto. Ang pag-aalinlangan na nagtulak sa kanya sa panganib kanina ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bagong uri ng tatag. Naniniwala ako sa iyo, Marco, bulong ni Angela. Pero hindi sapat na maniwala lang tayo sa isa't isa. Kailangan nating baguhin ang lahat. Simulan natin sa kumpanya. Hindi ko hahayaang may isa pang Elena na mamuno sa ilalim ng pangalan natin. Nabalik lamang ang diwa ni Angela sa realidad nang sumapit ang madaling araw. Sa halip na magtago, napagpasyahan nilang bumalik sa flagship store. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko si Angela. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa na handang sumunod sa bawat hakbang niya. Pagpasok nila sa mall, ang mga empleyado ay tila mga estatwang hindi makagalaw sa takot at paghanga. Tinawag ni Angela ang lahat ng kawani sa gitna ng Doon, sa harap ng lahat, ipinakilala niya si Lola Rosa na kasalukuyang nakasuot na ng bago at malinis na uniforme. Mula sa araw na ito, ang boses ni Angela ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Itatalaga ko si Lola Rosa bilang ating bagong internal auditor for employee welfare. Siya ang magsisilbing mata at tenga ko rito. Walang sino mang empleyado ang aapihin at walang sino mang mamimili ang hahamakin dahil lamang sa kanilang hitsura. Ang The Queen's Heart Necklace ay hindi na ibebenta. Itatago natin ito sa isang glass case rito sa San Eng bilang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi makikita sa kislap ng hiyas, kundi sa tibok ng kanyang puso para sa kapwa. Isang malakas na palakpakan ang nagsimulang marinig mula sa mga empleyado, isang tunog ng pag-asa na matagal nang nawala sa loob ng kumpanya. Nakita ni Angela ang pagluha ni Mia at ang matamis na ngiti ni Lola Rosa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Angela ang tunay na puso ng serbisyo. Habang naglalakad sila ni Marco palabas, isang pakiramdam ng gaan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang pagdiriwang ng kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang naramdaman ni Angela ang isang kakaibang pagkahilo. Ang paligid ay tila dahan-dahang umikot at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Angela! Ang nag-aalalang boses ni Marco ang huli niyang narinig bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Dahan-dahang nagbalik ang liwanag sa paningin ni Angela. Tila isang manipis na belo na unti-unting hinahawi mula sa kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng malinis na linen at ang banayad na samyo ng lavender na nagmumula sa isang diffuser sa tabi ng kama. Hindi na ito ang malamig at madilim na storage room. Narito siya sa loob ng kanilang silid sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang silid ay hindi na tila isang malawak at malamig na disyerto. Naramdaman niya ang isang mainit at bahagyang nanginginig na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri. Nang ibaling niya ang kanyang tingin, nakita niya si Marco na nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay mapula at may malalim na anino ng pagod.
Ngunit ang kislap ng kagalakan at labis na pag-aalala ay hindi maikakaila. Angela, salamat sa Diyos. Gising ka na, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na himig na puno ng pasasalamat. Dahan-dahan niyang inilapit ang likod ng kamay ni Angela sa kanyang mga labi. Hinahalikan ito ng matagal at puno ng pagsamba. Marco, anong nangyari? Bakit ako nahilo? Mahinang tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Isang matamis at basag na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. The doctor just left. Sabi niya, masyado kang napagod at na-stress nitong mga nakaraang araw. Pero may isa pa siyang sinabi. Tumigil si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila nagbara sa matinding emosyon. Magiging daddy na ako, Angela. Biniyayaan tayo ng bagong simula sa gitna ng lahat ng pait na pinagdaanan natin. Ang mga salitang iyon ay tila isang banayad na kanta na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Angela. Dahan-dahang dinala ni Angela ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Hinahaplos ang patag na bahagi nito na tila ba sinusubukang damhin ang munting buhay na nagsisimulang mamukadkad sa loob. Isang mainit na likido ang muling gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang luha ng pighati o kahihiyan. Ito ang golden moment ng isang wagas na kagalakan. Ang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng dumi at hirap na naranasan niya sa labas, may isang malinis at banal na buhay na piniling manahan sa kanyang sinapupunan. Isang sanggol. Bulong ni Angela. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kagalakan. Isang bagong buhay na hindi makakaranas ng takot, Marco. Isang anak na ituturing nating simbolo ng ating pagbabago. Dahan-dahang sumampa si Marco sa kama at marahang niyakap ang asawa. Inilalapit ang kanyang ulo sa dibdib ni Angela upang pakinggan ang mabilis na pintig ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang marangyang mansyon na dati ay tila isang gintong hawla ay dahan-dahang nagkaroon ng kulay at init. Ang bawat sulok na dati ay puno ng katahimikan ay tila na puno ng mga pangarap para sa hinaharap. Pangako, Angela, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa harap ng langit. Hinding-hindi na kita hahayaang lumakad ng mag-isa sa dilim. Ang anak natin. Lalaki siya sa isang mundong marunong rumespeto sa bawat tao. Ano man ang suot nila. I will spend the rest of my life making sure you and our baby are safe and loved. Hindi na kita bibigyan ng mga hiyas na walang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang bawat sandali ng aking pagkatao. Lumipas ang mga linggo at ang flagship store ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa radikal na pagbabagong ipinatupad ni Angela. Ang The Queen's Heart Necklace ay nakalagay na sa gitna ng sanhe sa loob ng isang matibay na salamin. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagong plaka na nakasulat. Ang tunay na hiyas ay ang dangal na hindi kayang bilhin ng sampli ng salapi. Nakita ni Angela mula sa kanyang opisina kung paano binabati ni Lola Rosa ang bawat mamimili ng may malapad na ngiti at kung paano ang mga dating mapagmataas na empleyado ay natuto nang yumuko at tumulong ng may tapat na puso. Si Elena naman ay kasalukuyang nagluluto sa isang soup kitchen sa Tondo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro mamahaling alahas, ay mayroon na ngayong mga kalyo mula sa paghahain ng pagkain para sa mga nagugutom. Isang karma na hindi naging malupit, kundi isang pagkakataon para sa muling pagsilang ng kaluluwa. Isang hapon, habang nakatayo ang mag-asawa sa balkonahe ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman ni Angela ang pagyakap ni Marco mula sa kanyang likuran. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng kapayapaan. Masaya ka ba, Angela? Tanong ni Marco. Ang kanyang labi ay dahan-dahang dumarapo sa balat ng leeg ng asawa. Huminga ng malalim si Angela
Ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng yakap ng asawa. Ngayon lamang ako naging ganito kasaya, Marco. Dahil ngayon, hindi na ako ang asawa ng isang bilyonaryo na nagtatago sa likod ng maskara. Ako na si Angela. Isang ina, isang asawa, at isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng isang sampal na naging biyaya. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang liwanag sa loob ng kanilang mga puso ay nanatiling nagniningning. Ang biyahe nila patungo sa paghilom ay hindi pa tapos, ngunit alam nilang sa bawat hakbang, hindi na sila muling magkakawalay. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ang mga ito ng mga sandaling puno ng kahulugan. Ang flagship store ng mga Valderrama ay hindi na lamang isang gusaling yari sa salamin at bakal. Naging simbolo na ito ng isang bagong kultura sa pagnenegosyo sa Pilipinas kung saan ang bawat tao, mayaman man o mahirap, ay tinatanggap ng may pantay na paggalang. Sa isang maliit na community center sa Tondo, na ngayon ay pinatatakbo na ng Valderrama Foundation, isang pamilyar na anyo ang abalang nagtuturo sa isang grupo ng mga kababaihan kung paano gumawa ng mga handicrafts. Si Elena na ito, ang kanyang buhok ay hindi na kasing tigas ng dati sa dami ng spray at ang kanyang mukha ay wala ng makapal na kolorete. Bagaman may mga linya na ng pagod sa kanyang mga mata, mayroon din itong kakaibang kislap ng kapayapaan na hindi kailanman nakita noong siya ay manager pa. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Pumasok si Angela, dala ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Maria Rosa. Ang bata ay tumatakbo ng may kagalakan. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang masayang himig na nagbibigay buhay sa paligid. Ate Elena, kumusta po ang klase? Bati ni Angela, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pagmamahal. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit sa kinaroroonan ni Angela. Noong una, ang paghingi niya ng tawad ay dala lamang ng takot. Ngunit sa loob ng 3 taon ng paglilingkod sa mga mahihirap, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Mabuti naman, Angela. Salamat sa pagbisita. Ang liit na ni Maria, lalong nagiging kamukha mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Angela. Isang golden moment ng tunay na rekonsilyasyon. Angela, gusto ko lang ulit magpasalamat. Kung hindi dahil sa sampal ng katotohanang ibinigay mo sa akin noon, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang mundong puno ng puot at pagmamataas. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Ngumiti si Angela, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pusong ganap nang naghilom. Ang patawad, Elena, ay hindi lamang para sa taong nagkasala. Ibinigay ko iyon para na rin sa sarili ko upang tuluyan na akong makalaya sa nakaraan. We both found our way home. Sa labas, dumating si Marco upang sunduin ang kanyang mag-ina. Binuhat niya si Maria Rosa at hinalikan ang kanyang asawa sa noo. Wala na ang malamig na bilyonaryong tanging pera lamang ang alam na wika. Ngayon, ang bawat tingin ni Marco kay Angela ay isang deklarasyon ng wagas na pag-ibig at pagsisikap na maging mas mabuting tao. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, dumaan sila sa harap ng flagship store. Nakita nila si Lola Rosa na nakatayo sa labas. Suot ang kanyang maayos na uniforme bilang Head of Employee Welfare. Kinawayan sila ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya habang pinapanood ang pamilyang naging bahagi na rin ng kanyang buhay. Marco, mahinang sabi ni Angela habang nakasandal sa balikat ng asawa sa loob ng sasakyan. Naisip ko lang, ang Queen's Heart necklace na yon. Hindi pala yon ang pinakamahalagang bagay na idinisenyo ko. Ano ang pinakamahalaga, asawa ko? Tanong ni Marco nang may malambot na tinig. Tiningnan ni Angela ang kanilang anak na mahimbing na natutulog sa pagitan nila. Pagkatapos ay muling tumingin sa asawa. Ang buhay na binuo nating muli.
Ang katotohanang ang bawat tao ay may pagkakataong magbago at ang dangal ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante, kundi sa kung paano natin pinipiling mahalin ang isa't isa sa kabila ng ating mga kapintasan. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagbigay ng isang kulay rosas na liwanag sa buong lungsod. Sa bawat kalsadang kanilang nadadaanan, mula sa makikintab na gusali ng Makati hanggang sa masisikip na iskinita ng Tondo, ang kwento ni Angela ay naging isang bulong ng pag-asa, isang paalala na ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong lumuhod upang tumulong, at ang tunay na hari ay ang lalaking marunong rumespeto sa puso ng kanyang reyna. Dito nagtatapos ang biyahe ni na Angela at Marco. Ang sugat ay naghilom na, ang pamilya ay buo na, at ang bawat sampal ng kahapon ay naging isang matamis na halik ng bukas.